1 month ago may nag-comment sa atin, sabi niya dito, "Sir, naka-high quality po ba yung settings ninyo kapag magpiprint kayo ng document, printing at photocopy?" Mga tropa, matagal ko nang ginagawan ng video to, pero anyway, ulitin ko na lang din at isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko na diskarte sa mga settings na yan. Mga tropa, literal ganito talaga yung ginagawa ko. Kapag may mga nagpapaprint sa akin ng mga documents, lagi ko siyang ginagamit or ang pinagpiprintan ko na printer etong 5290 ko na Epson na which is naka-original dye ink siya. Bakit hindi ko piniprint yung document sa pigment ink? Kasi yung kulay black ng pinaka-pigment ink or kahit na anong brand na pigment ink, hindi siya ganon kaitim. Hindi siya ganon kaitim na to the point na syempre as document kailangan malinaw yung pinaka-details or malinaw dapat yung pinaka-output na as black siya. Kaya naman sinasabi ko lagi sa inyo, walang printer na kayang ibigay yung lahat ng needs mo. Although meron, 'di ba? Kaso napakamahal niya. Talagang lahat ng needs mo may ibibigay. May presyo talaga yung mga printer. And sa ginagamit ko nga na 5290, kapag magpiprint ako ng document for printing business natin, kagaya netong mga thesis na to, standard printing ko lang talaga siya. To the point na kapag yung customer ko nag-i-stay na lang siya or hindi sila humihingi ng tawad or hindi sila humihingi ng discount. Talagang piniprint ko lang siya ng ganito, plain paper, standard, and rekta print na yon. Kung A4 man, yung pagpiprintan, so ganyan lang din yung pinaka-settings ko. Pero, eto ang twist mga tropa. Pagka inunahan ako ng customer ko, "Kuya, pahingi naman ng discount dyan." Yang mga ganyan, ang ginagawa ko dyan, dinadraft settings ko siya, pero mga tropa, dye ink pa rin yan. Dye ink ko pa rin talaga piniprint yan. Kasi kapag maramihan, nakita ko naman, medyo okay pa, yan, ginagawa ko, draft or drop bibid. Medyo maganda-ganda pa. Etong draft kasi na settings na to, medyo hindi nakagandahan yung print niya, pero pwede pa rin, bearable pa rin. Kaso, ayun eto lang lagi ang binabago ko dyan, draft bibid. Yan yung ginagawa ko kapag inuunahan ako ng customer ko. Tapos, medyo marami naman talaga silang pinprint. Pero may mga customer talaga na, alam mo yun, kukulitin ka talaga para sa discount. Akala din nila, ganun lang din yung kinikita natin. Akala nila malaki. Dun naman pumapasok yung pigment ink ko. Dun ko na ginagawa, ganito lang. So, halimbawa, eto na nga yung pigment ink ko, Epson 805. Standard printing pa rin, sabihin na natin A4. So, ganyan lang ang ginagawa ko, standard and plain paper. Kaso, dito sabihin na natin dinadagdagan ko ng konting pagkaitim kasi nga, yung kulay itim ng pinaka-pigment ink, hindi siya ganun talaga kaitim. Kaya kahit papano yung brightness, dinadagdagan ko siya or nine-negative ko siya. Kapag tinaasan mo yan, syempre, ito yung pinaka-preview, puputi, 'di ba? Hindi nga natin kailangan na pumuti Kailangan natin yung pinaka-kulay niya na itim as text. So ganyan yung ginagawa ko na settings kung pigment ink yung piprintan ko or gagamitin kong printer. Ito ay ginagawa ko lang talaga sa mga customer na makulit, yung gusto talaga nilang apag-discount. And syempre, kaya kaya nating makabigay ng discount dito, mura lang ang pigment ink, 'di ba? Kung ikukumpara natin siya sa dye ink, ang isang bote ng dye ink na original 350. And yung pigment ink naman, halos wala pang 100 or 150 kapag parehas tayo na ginagamit na Hansol. So, ayan yung ginagawa ko. Ganyan yung mga diskarte ko. Matagal ko na itong sinishare. Kung matagal na kayong nakasubaybay dito sa YouTube channel natin, alam na ninyo to. Pero, syempre, yung mga iba dito medyo naliligaw lang or bago lang na nakakapanood sa channel natin. Kaya kahit papano, inuulit-ulit ko pa rin yung mga tutorial natin. Kagaya neto, may nagpa-print sa akin from STI Carmona. So, eto, good naman yung customer natin dito. Kahit papano, ang bigay ko sa kanya sa print, 4 pesos. Pero yung regular na single ko talaga sa printing, 5 piso. Syempre, give and take lang din tayo once na yung customer ninyo, okay naman kasama, okay naman siya kausap, and hindi siya ganun kaulit naman na, alam nyo, yung pinangungunahan kayo na magbigay ng discount. Iba-iba rin kasi tayo ng traits mga tropa. Iba-iba tayo ng karakteristik Ako, syempre, nanggaling din ako sa tumatawad or
humihingi ng discount. Kaya naman to the point na ako na yung may business, binibigyan ko na sila ng kahit papano na discount. So, ayan, kapag maramihan, talagang standard lang. Hindi ako nag-high settings mga tropa. Kasi ang tagal niyan mag-print. Sobrang tagal. And mga tropa, may mga OA na sobrang OA na nagko-comment sa atin, nahihiya daw sila sa customer, sobrang tagal daw ng print nila ng Epson 5290. Hello mga tropa, 10 IPM lang ang meron dyan sa pinaka-printer natin. And kung ikukumpara mo yan sa mga ibang printer na kamamahal, okay na tong printer na to. Sobrang okay lang nung nabasa kong nag-comment dito sa channel natin. Anyway, one of these days, itatopic natin yung tungkol sa printing speed natin na ganito. Kung ikukumpare naman din ninyo sa mga ibang brand na kung papaano or mabilis din mag-print, itry ninyo. I-compare ninyo yung IPM, eto yung kanilang printing speed. Matagal ko nang ipinaliwanag, the more na mas mataas yung IPM, the more na mas mabilis mag-print. And syempre kung medyo naiinip ka, kailangan mo ng mabilis na printer, kailangan mo rin ng maraming pera. Huwag ka nang pumili pa ng ibang printer, wala ka ng iba pang pipiliin na printer. Kung gusto mo talaga na mabilis, bumili ka ng workforce printer. Kasi tignan ninyo, yung pinaka-printing speed niya ng black, 25 IPM. Alam nyo ba, yung printing netong workforce, kaya niyang mag-print ng isang rim. 500 pieces ng pinaka-bond paper na sheets, wala pang isang oras. Ganyan siya kabilis. Halos 45 minutes lang mapiprintan niya na yung pinaka 500 na sheets ng bond paper. And syempre, kung budget gaming ka lang, wala ka naman masyadong budget, wala kang no choice talaga kundi mag-stick dito. May nabasa lang talaga ako na sobrang bagal daw nung kanyang pagpiprint, nahihiya daw siya sa customer. Mga tropa, kaya nga kayo nag-business huwag kayong mahiya sa customer ninyo. Kung nahihiya kayo sa mga customer ninyo, nakagaya ng ganyan, na konting kibot lang na, konting bagal lang ng customer ninyo, wala kayong patutunguhan mga tropa. Ako, chillax lang ako dito kahit nagkandaleche-leche yung yung ADF ko. Relax lang kayo kasi kayo ang masusunod, kayo yung boss dyan. Hayaan nyo sila na mag-antay dyan. Ganyan lang talaga ang diskarte, pakapalan lang ng yan. Kayo nga yung may-ari, bakit kayo mahihiya? Huwag kayong mahiya kahit na gaano katagal yung ginagawa nyo. Yung mga customer mag-aantay at mag-aantay yan. Although, syempre, once na may mahanap sila na medyo mas mabilis mag-print, wala talaga, good luck talaga sa inyo. Kaya bumabawi na lang din ako dito minsan kapag medyo ang daming nagpapalaminate sa akin, and syempre hindi ko naman pwede sabay-sabayin yung paglalaminate. Minsan isang customer, ilan yung ID na pinapalaminate nila, di ba? Talagang matuto sila mag-antay. Iyan yung talaga yung natutunan ko sa previous kong trabaho as teller. Yung mga customer, mag-aantay at mag-aantay yan. So, pakisamahan mo na lang yung customer mo, and kung medyo naiinip sila, kausapin mo, matuto kayo maipag-sales talk. Ayan lang talagang natutunan ko kasi dati akong teller sa sabihin na natin na private sector. Ayan nga, sabihin natin bangko or kung ano pa man, basta teller, yung may nagbibigay ng pera, 'di ba? Tapos itatransact mo yung kung ano man yung needs niya. Doon lang ako natuto talaga na magkaroon ng social skills, 'di ba? Yung habang nagtatransact ka, lansin mo yung customer mo na yung tipong hindi siya maiinip. Kung naiinip ka at nahihiya ka, malamang sa malamang wala kang social skills or hindi ka marunong maipag-usap. Yung sabihin na natin yung sa mga barbero, 'di ba, yung kwentuhang barbero, dapat matuto ka ng ganyan kung meron kang business or magi-start ka. Kung mahihiya ka, nako, tigilan mo na yung kalokohan na yan. Huwag ka nang tumuloy-tuloy dyan kung nahihiya ka. Anyway, gusto ko lang talagang i-share yon. Kung medyo natatagalan kayo sa pag-print, kung medyo maraming pinapaprint or mabagal man yung printer ninyo, kausapin ninyo yung customer ninyo, tanongin niyo yung pangalan niya, saan siya nakatira, yung mga tipong kung paano kayo makikipag-interact, yung basta yung makikipag-interact lang kayo ng as normal or gusto niyo maging kaibigan or etc, 'di ba? Yun lang, gusto ko lang i-share yon kasi napakagandang traits noon once na kayang-kaya mong makipag-interact sa kahit kaninong tao, kahit na ano pa mang estado ng buhay ng kung sino man Poncio Pilato yan. Yun lang. Anyway, eto naman yung ginagawa ko, yung settings ko kapag magpiprint ako ng mga ID picture.
So, piniprint ko lang siya gamit etong pinaka-template ko. Anyway, kung gusto nyong mag-avail ng mga ganito, message lang kayo sa Facebook page natin. So, settings nito, syempre A4 yan. Papalitan natin siya ng Epson matte. Lahat ng pinagpiprintan ko ng photo paper, sticker paper, or kung ano pa man, basta hindi siya bond paper, Epson matte ang ginagawa ko. And when it comes naman sa quality, kung dye ink ang paggagamitan ko or dun ako magpiprint, standard printing lang ang ginagawa ko dito sa printing ng ID. Pero kapag pigment ink naman ang gagamitin ko, kasi nga yung pigment ink hindi siya ganun katingkad. So, dyan napapasok yung high settings. And syempre, kapag pigment ink ang ginagamit ko, dyan na rin papasok yung color correction. Kasi mga tropa, iba't ibang brand ng pigment ink, iba't ibang karakteristik din yung meron sila. So, ganito yung ginagawa ko, scene color correction, chinecheck ko lang to, tapos color controls, ginagawa kong -5, and dito Adobe RGB, and dinadagdagan ko yung magenta. Hansol pigment ink yung ginagamit ko. And iba't ibang brand mga tropa, iba't ibang traits, iba't ibang karakteristik, iba't ibang settings yung mga possible na gamitin mo para makapag-color correct. May mga brand na pigment ink na hindi ka na magko-color correct, pero may mga certain scenario pa rin yun na hindi nila nakukuha yung pinaka-certain na kulay. Lahat yan may mga pros and cons. Sabihin na natin na kuha nila ng 80% yung pinaka lahat ng kulay, pero 80% lang. Meron pa rin natitirang 20% na kailangan mong i-color correct. Walang nakaka-perfect niyan mga tropa. Even mga high-end na pinaka-printer kesa kamamahal na yan, kahit na yung color gray, napakahirap din kunin yan kahit na mahal yung pinaka-printer. Kaya nga may mga printer na dedicated na kulay gray na mismo yung ilalabas nila na pinaka-output. Hindi na sila magmi-mix pa ng kulay para lang ma-achieve yung pinaka-gray na color. Meron ng dedicated na gray talaga na ink, yung ganong kulay na yung ilalabas nila. Totoo yan mga tropa, napakarami nang nagko-comment yan sa akin dito. Kung ayaw nyong maniwala, syempre lagi mo sinasabi, do your own research pa rin and bigyan nyo ng doubt or yung sinasabi ko dito. Kahit papano wag nyo paniwalaan and i-search nyo, try to search para kahit papano meron na kayong basihan kung saan kayo magsisimula mag-search. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And syempre kapag ganito naman mga stickers, lagi ko siyang hina-high settings. Same ng settings ko sa pagpiprint ng kanina, yung sa ID. Pigment ink yung ginagamit ko palagi dito sa mga stickers printing ko na. Ganito yung ginagawa kong settings. Ayan. Ganyan-ganyan lang mga tropa. Tsaka yung sa color correct. And when it comes naman, kasi sa tanong nung nag-comment sa atin, pati ba daw sa photocopy, hina-high settings ko siya. Mga tropa, napakatagal ng printing kung mag-high settings kayo ng photocopy. Gumawa ako ng vlog, netong nakaraan lang, 8 days ago, pinakita ko sa inyo kung gaano katagal mag-photocopy kung i-high settings mo yung isang isi-xerox mo sa printer natin na 5290. Kaya ang gagawin nyo, stay as pinaka plain paper lang at standard lang yung pinaka-printing ng photocopy. Kagaya ng nakikita ninyo dito sa screen, plain paper, paper size niya, letter, and print quality standard, inabot siya ng 17 seconds, di ba? Literal yan, walang daya to, wala akong inedit dyan. Yung isang buong document na to na letter size, 17 seconds niya na i-print. So, ganun siya kabagal. Sabihin na natin na mabagal yan, pero for the price, okay na yan mga tropa, tiyagain yun yan. Huwag kayong mainip, again, inuulit ko, huwag kayong mainip, huwag kayong mahiya sa customer ninyo. Kung nahihiya kayo na matagal, kausapin ninyo, maipag-social interact kayo, diba? Yun lang talaga yung sikreto para balik-balikan kayo kahit na medyo mabagal mag-print yung inyong mga printer. Kung medyo may pera naman kayo at ayaw ninyong mag-antay, workforce printer ang sagot dyan. Or kung ano pa man na mabilis mag-print na printer. Diba? Basta the more na mas mataas na IPM, the more na mas mabilis mag-print. Yun yung bilihin ninyo para hindi kayo nahihiya na matagal mag-print yung printer ninyo. So, siguro enough na yun na mga detail sheet na dito sa vlog natin. Panoorin nyo na lang din tong vlogs ko na to kung bakit mabagal mag-Xerox yung pinaka-printer ninyo or kung paano siya pabilisin. Diba? Panoorin nyo na lang to. Nasa previous upload ko naman yan. So, like, share, and subscribe. Message na lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga printing template. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang
sariling landas, hanapin mo